Maraming inspiring at amazing stories na po tayo nabalitaan tungkol sa iba't ibang bonding activities ng mga fur parents at ng kanilang mga fur babies. Tulad na lang po ng motorcycle enthusiast at vlogger na si Kevin Obejero at ka-riding in tandem niyang Pomeranian na si Cory na mas kilala bilang Moto Doggo. Nandyan din po ang pug na si Otis na ang hobby ay mag-skydiving kasama po ang kanyang amo. Kaya naman ngayong umaga, makakwentuhan naman natin ang isang mountaineer, human and dog na umaakyat po ng mga bundok. 14 na bundok na po ang naakyat nila together. Kaya please welcome to Pinoy Inspiring and Amazing Stories, Henry Wong and his climbing buddy na si Bundok. Hi, guys! Hi, Bundok! Anong ginangat-ngat mo dyan? Kinakagat niya yung vest niya. Kamusta, Henry? Bati ka muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Henry Wong, ang fur parents po ni Bundok na mountain hiker. Oo, mountain hiker. Hi, Bundok! Parang nangangati na siyang to be let loose. Kapag nag-ano ba kayo, Henry, kapag kayo umaakyat ng kung ano-anong mountains, nagma-mountain climb kayo, naka-off-leash siya talaga? Yes po, ma'am. Oh, so, off-leash, paano ba tinuturuan? Hindi ka ba natatakot na... Kasi meron ako napanood dati na movie na gano'n nangyari, mahilig niya i-off-leash yung kanyang aso. Tapos na distract yata, at nawala sa gubat. Yes, It took them like a whole week, I think, before they were able to find the dog again. Paano ba natuturuan na i-off-leash si Bundok na hindi siya nagagala tapos hindi na bumabalik? Si Bundok po kasi talaga pong nung umpisa pa lang na tinrain ko siya sa bundok, first time po niya, wala na talaga siyang leash. Tapos po, hindi po siya talaga yung Okay lang, Henry, hayaan mo siya. Hindi po ako yung nangangamba na baka mawala siya kasi po talagang sobrang behave po niya during trail. Saka po hindi po yung kagaya po ng ibang dog na kung saan susuot. Paano pag may nakita siyang halimbawa ibang hayop na na-distract siya, mga manok? Opo. Tinatahunan lang po niya. Ganun. Opo. Para po kasi siyang nagiging security din namin. Pag may ibang hayop po, tumatahol po siya. Parang ina-alert niya po kami na may ibang hayop sa lugar na yun. Okay. I know that, ano-ano na ba mga bundok yung mga naakyat ninyo together? Naakyat naka-trilogy na rin po siya, Mount Pamintinan, Binakayan, and Hapunang Banoy, Mount Romelo, Mount Batulaw po sa Zambales. Yung po yung pinaka-major na naakyat ni Bundok. Oo. 36 kilometers. 36 kilometers? Wow! Pero may pahinto-hinto yun, Henry. Yes po. Oo. Kung di po nagkakamali, 1,400 meters above sea level po siya. Wow! Yes po. Pagka ganyan, mahaba-haba yung height ninyo, do you guys camp? Nananatili ba kayo? Mga ilang araw din kayo doon? Usually po, pag ganun pong mga major climb, kung kaya po ng isang araw, kaya naman po. Pero kung medyo 2 days po. 2 days? Nag-overnight kayo? Yes, overnight po. So, paano mo nalaman na kaya niya palang gawin to? Kasi ako, I also have a dog. Pero lagi ako natatakot na kapag masyado nang mahaba yung walk namin, as a matter of fact, nakaka 3 kilometers lang naman kami, natatakot ako na baka siya ma-dehydrate or mapagod masyado or yung mga paa niya, baka masugatan or mahagard. How do you build up to those kinds of distances? Si Bundok po kasi, ang kanya pong lahi ay isang Philippine Forest Dog or indigenous dog. Sila po ay mga sanay po talaga sa init, saka po malakas po sila sa pagod. Kaya po nila yung hingal, malakas po silang lumundag. Kaya po, nung na-train ko po siya na mamundok, unang beses pa lang po, nakitaan ko agad siya ng potential sa pamumundok. Sa trail, outdoor, kasi po talagang sunod lang po siya sa akin ng sunod. Talagang naging ko na sa isip ko na pwede ko itong maging hiking buddy. Kaya po, sinunod-sunod ko na po na tuwing kasama ko siya, tuwing mamumundok ako, kasama ko na siya. Anong storya? Paano mo siya nakuha?
2023 po ng July, nasa Atok Benguet po ako noon. Tapos po, 3 days po ako doon. Naging ka-close ko po yung mga lokal po doon. Pati po yung tour guide namin. Inalok po nila ako na baka daw gusto ko ng aso. Nung po, sabi ko, wala po akong idea na Philippine Forest Dog yung binibigay nila sa akin. Sabi po, 2 months old pa lang daw po. Sabi ko, sige po, dahil gusto ko naman ng aso. Hindi ako nagdalawang isip na hindian. Kaya po nung binigay nila po sa akin si Bundok, talaga pong naging parang blessing po siya talaga sa akin. Kasi po, sometimes po talaga normal na magkakaroon tayo ng mga depression, anxiety. Siya po talaga yung nagre-relieve po ng mga pinagdadaanan ko before. Paano na iba? Alam kong matagal ka ng mountaineer. Yes po. Nakakalimampung climbs ka na. Yes po. At ang karamihan nun, wala kang kasamang Nga po. aso. Yes po. Paano na iba yung experience ng mountaineering this time kasama mo si Bundok? Before po talaga, nung solo ko pa lang namumundok, ako lang po talagang mag-isa na namumundok, wala pong kasama. May mga kasama mo po ako, ibang mga hiker po, wala po talagang aso. Nung dumating po si Bundok, parang nagkaroon po ako ng anak na aalagaan. Pero si Bundok po kasi hindi po siya yung talagang may stress ako, sakit ng ulo sa pag-hiking. Kasi po napaka-behave po niya. Tapos sobrang makuha po siya talaga parang naging tour guide ko po siya, feeling ko safe ako pagkasama ko siya. At anong dinadala mo for him? Nga po. Ang dinadala ko po kay Bundok talaga, usually, number 1 po, water. Okay. With ice po. Okay. Tapos, yung trail foods po niya, ng mga pang treats, dog foods. Tapos, pang favorite po niya ni Bundok is yung liver. Then, chicken Yung breast, liver po. Liver. Yes po. Fresh na Luto naman po. luto. Yes po. Chicken liver. Opo, chicken liver or pork liver. Oo. Then, Mukhang ang fit na fit siya eh. Wala, 0% fat yata yung yes, katawan niya. Then, favorite po ni Bundok yung nilagang sitaw, steam sitaw po, saka nilagang pechay. Oh, Yes po, favorite nainggit po yung niya yan. Opo. nainggit yung kada squad natin sa nilagang sitaw at saka pechay. Opo. Sa tingin mo nag-i-enjoy siya? Sobra po. Kasi po, iba po siya pag nasa loob lang ng bahay eh. Parang lagi po siyang malungkot lang. Pag sinama ko po siya sa gala, sobra pong hyper po niya, sobrang saya po niya. Parang lagi po siyang excited lagi pag nasa labas po siya. Kaya po, alam ko pong nag-i-enjoy siya, lalo na po pag nasa nature kaming dalawa. I'm sure nauuna pa siya sa'yo. Yes po, nauna po siya talaga sa amin. Parang nga po siyang tour guide na din eh. Tapos po, pag may mga sometimes po na nauuna siya, tapos naiiwan kami, binabalikan pa po niya kami. Oh, iba talaga, hindi matatawaran ng loyalty, di Yes ba, ng mga aso. Yun na nga, he's off leash usually. Alam ko, Henry, na nawalan ka na rin ng alagang aso before. Sa kasamang paalan, yung isang aso ni Henry na-attack ng mas malaki pang aso. Yes. Hindi ka ba natatakot na baka ma-attack din siya ng ibang aso while you guys are climbing, di Yes ba? Pag may yung ganyan naman po, naka-guide naman po sa amin yung mga tour guide namin. Kung sinasabihan po nila ako kung may aso doon sa lugar na yon na ibang aso. Pag ganun pong, meron po talaga pag ganun naman po, binubuhat ko si Bundok. Para po, hindi, at least po, takot yung yung aso na atakihin kami dahil hawak ko si Bundok. Saka po, naka-guide din naman po yung iba namin mga kasamahan na mountaineer din. Aha. At paano niya nabago, Henry, ang buhay mo? Bukod sa meron ka ng companion ngayon, meron ka pang guardian, Yes. di ba? Ang laki po talaga ng pagbabago mula nung dumating sa buhay ko si Bundok. Minsan po kasi talagang mayroon tayong pagdadaanan sa buhay. Si Bundok po talaga yung talagang nag-stress reliever ko. Nagtatanggal po nun kasi po pagpasok ko pa lang ng bahay, sasalubong na siya talaga. Parang kahit wala akong pasalubong, talagang andyan siya, talagang excited siyang salubungin ako. Ganun po siya. Para po siyang tinuring ko po siyang, hindi ko po siya tinuring na pet o hiking buddy, tinuring ko po siyang parang isa kong tunay na anak ko. Tama.
Grabe. Yung mga aso, presensya mo lang, saksakan na sila ng saya Yes no? po. Ano pang mga plans nyo together? Meron pa ba kayong mga pinapangarap na akyatin or adventures to go together? Ang pinapangarap po talaga namin sa ngayon ni Bundok, maakyat po namin yung pinakamataas na bundok sa Pilipinas, yung Mount Apo sa Mindanao po. Yun po yung goal namin. Wow! At may napipisil na ba kayong petsa para dito? Ready ka na ba? Bundok. Sa tingin ko po, ready na siya. Parang inantok na siya sa akin. Ang dami ko daw tanong. Ganyan itsura niya sa bahay pag walang action. Opo, ganyan siya. Naantok lang. Sabi niya, kailan ba matatapos tong interview na to? Daming tanong nitong babaeng to eh. Ano na lang, Henry, ang maipapayo mo sa mga kada natin tungkol sa mga alaga nila? Ang may papayo ko po sa mga kada natin, sa mga alaga po ninyo, mahalin nyo po na, huwag nyo po ituring na bantay lang. Ituring nyo po na parang pet, na parang anak po. Ganun po yung ituring nyo po sa akin. Mahalin nyo po sila. Saka, ang pag-aalaga po ng isang peto, na isang aso, po yan eh, commitment na po yan, panghabang buhay nyo na pong silang alagaan. Hanggang andyan po sila, mahalin po natin sila. Kasi po, dadating po yung panahon na mawawala sila sa atin kasi po hindi sila katulad ng nating mga tao yung buhay nila. Kaya po, mahalin nyo po sila hanggat andyan sila. At saka, hindi matatawaran yung pagmamahal, Yes po. yung loyalty, Yung loyalty po. na ibinibigay nila sa'yo, na Yes talaga namang unconditional. Yes po. Hindi katulad ng mga tao, minsan may kondisyon, di Yes ba? po. Yung mga hayop talagang malayo nagbibigay ng pagmamahal Yes sa po. kanilang mga humans. Ayan, tulog na siya. At dyan nagtatapos ang kwento ni Bundok. Bundok po. Maraming Thank you po. salamat, Opo. Henry. Thank you po. Thank you, Bundok. Bundok. Ingat ka sa pamumundok mo. Bundok. Okay, invite mo, Henry, ang ating mga kada para i-follow ka rin nila. Apo. Inimbitahan ko po para po masubaybayan nyo po yung journey namin ni Bundok sa pag-hiking. Invite nyo po ako sa aking page na Henry Wong, and sa Facebook page po ni Bundok na ako si Bundok, The Philippine Forest Dog. Gusto ko yung may Facebook page ka rin. Yes po. Mag-ingat kayong dalawa, ha? Apo. Bye, Bundok! Bye, Bundok. Thank you, baby! Ang special bond po sa pagitan ng amo at kanilang mga alaga ay hindi lang po nabubuo sa mga bonding activities na kanilang ginagawa together. Mas lumalalim ang samahan ng fur parents sa kanilang fur babies kapag ipinaparamdam natin na hindi lang sila pet at tinuturing natin silang parte ng ating pamilya. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!